Alam nyo kung paano mag-solve ng genetic problems. Okay. First, for the first problem, in human, curly hair is dominant over straight hair. A woman heterozygous for curly hair marries a man with straight hair and they have children. So, ang una dito, tandaan ninyo na ang ginagamit nating letters ay dun sa dominant. So, ang dominant natin ay curly hair. So, ang gagamitin nating letter ay C. So, pag curly hair na homozygous, ito ay big C na dalawa. Pag heterozygous, ito ay mix ng big C and small c. At pag siya ay recessive, double recessive, meaning hindi siya curly, so siya ay straight, ito ay small c na dalawa. Okay. Number 1 question, ano ng genotype ng mother? Ang mother ay heterozygous, so ito na agad siya. Big C, small c. Okay, anong gamit ang pwede niya ma-produce? Isang big C, isang small c. Okay, ito nung kanya mapoproduce. Okay, what is the genotype of the father? So, ng father ay straight-haired, so ito ay dalawang small c. Ano ang gamit na mapoproduce niya? Isang klase lang, isang small c's lang. Kasi lahat ng gamit niya, wala siyang pagkukunan ng big C. Okay? What is the probability that the first child ay mayroong curly hair? Okay, tandaan niyo ito. Madali lang itong, kailangan nyo itong kabisaduhin. Pag hetero to homozygous na recessive, no? Or hetero to, basta hetero to homo, lagi yung 50-50. So, ito ay, tingnan nyo, 50-50 yan. So, ito ay hetero, homo. Okay, so 50% na or 1/2 na heterozygous and 1/2 na homozygous. Okay? Now, pag hetero to hetero, lagi niyong tatandaan yung ito ay Mendelian. Yung ginawa ni Mendel. So, ito ay 3:2:1. So, 1:2:1. So, 1:2:1. So, ito ang laging ano niyan. Now, kung basta laging ganun ang ano natin. Ganun ang ating ratio. So, ngayon, punta tayo sa probability ng first child. So, ang ating i-mate ay isang hetero tsaka isang homozygous recessive. Ang probability na ang first child ay mayroong curly hair. So, ang nakita natin dito ay 50%. Ito ay 1/2 or 50%. Okay? What is the probability ng second child ay curly kasi independent sila. So, 1/2 din siya. Or 50%. Independent naman ng susunod na child doon sa unang child. Yung kanyang probability. Okay? Okay, next. Okay, ngayon, kailangan natin mag-list ng mga gametes na possible na i-produce nitong genotypes na ito. Okay? So, ang gagawin ninyo dito, unang gagawin ninyo pag sa genotypes, ano nung klase ng genotype nung per allele. So, halimbawa, tayo ay ito. Okay. So, anong possible genotype ng una? A na maliit at A na malaki. Diba? Tapos anong genotype nito, i-multiply mo lang or i-add mo lang dun sa bawat genotype. So, B. Okay? So, pag ganito, ang possible mo ay 4. Okay? Okay. So, ito ay meron tayo ito yan sa letter C. Kasi pinakamadaling example itong letter C. Okay, dito, ang possible lang dito ay, sa letter A, ay ito lang. Pero isa lang ng possible na sa B. So, dalawa lang ang possible nito. Okay? Ganon din dito, isa lang ang possible dun sa B, dalawa dun sa A. Okay? Dito, isa lang possible sa A, dalawang possible sa B. Ganon din dito, isa lang ang possible kasi pareho silang homozygous.
At dito rin, isa lang ang possible. Nakuha ba? Hope nakuha. Okay, next. Ano ng genotype? What is the probability of each of the following sets of parents producing the given genotype of offspring? So, ito, ano ang possibility? Ito nung ginawa natin kanina, hetero to hetero. Ang probability nito ay 1:2:1, di ba? Na magkaroon sila ng ganyan. So, yung 1:2:1 natin, that is also equals to 2/4. Kasi, di ba, 1:2:1. Or, kung is simpler term natin, it's 1/2 or 50%. Okay? Okay, next. So, dito naman, ang probability, this is 50-50. Diba? Pag hetero to homozygous, so this is 1/2 or 50%. Okay. Ngayon, dito tayo sa dihybrid. Sa dihybrid, medyo challenging, pero hindi naman siya ganun kakomplikado kung iisa-isahin ninyo. So, ang gagawin nyo dito ay iisahin nyo pa per allele. Okay. Ano ang probability na magkaroon siya ng big A pag hetero to hetero? Diba? It is 1/4 kasi 1:2:1. Kasi nga hetero to hetero. So, ito ay 1/4. Multiply natin sa big B, small b. So, ito hetero homo. So, that is 1/2. Diba? 1/2. Pero para madali siyang 1/2. That's 1/2. So, 1/2. Okay? Multiply lang natin. That is equals to 1/8. Okay? So, kung sa percentage, sa percentage, iyan ay 12.5%. Okay? Okay? So, tama ba? Tama, I think tama naman. Okay, next. Okay, ito, hetero to homo, probability na magkaroon ka ng double recessive is 0. Kasi wala kang pagkukunan ng gamit na recessive dito sa isang parent. So, hindi possible na magkaroon ito. The probability nito ay 0. Okay? Okay, next. Ang next natin ay ito. So, hetero. So, that is hetero to hetero na mag-produce ng hetero, that is 1/2. 1/2 chance. Hetero to hetero na maging hetero, that is 1/2. So, that is 1/4 or 25%. Okay? Okay, sumunod na question. In an offspring, if an offspring has a genotype na heterozygous, what is the possible combination of parental genotype na pwede mag-produce nito? So, dapat meron kang source ng A na malaki at saka maliit sa both parents. So, anong possible dyan? Pwede ka mag-produce ng ganito using this mating, right? Pwede ka rin mag-produce sa hetero. At pwede ka rin mag-produce ng ganyan sa ganito. So, ito na sagot dito. So, tatlo ang possible combinations natin. Okay? Next. In corn, the trait for tall is dominant, kaya nga big T, to the trait of dwarf plants. And the trait for colored kernel is dominant to the trait for white kernels. In particular cross of corn plants, the probability of offspring of being tall is 1/2, and the probability of kernel being colored is 3/4. Ano yung possible na parental genotype? Actually, hindi nyo kailangan ibigay ng solution nito eh. Tandaan nyo lang nung sinabi ko sa inyo kanina. Pag 1/2, ano ang cross na pwede dyan? That is hetero to homo, right? So, lahat ng hetero to homo, yun ang possible. Tunsay sa tol. Ano nung possible? Hetero to homo. Okay. Hetero to homo. Okay, possibility. Ito, hindi ito pwede. Kasi, itong letter E, kasi ito ay
100% tall. Kasi yung genotype ang tinitignan natin eh. So, kung makikita ninyo dun sa letter E, no? Kung i-cross natin yan, that is 100%. Ang genotype niya ang 50-50. Pero ang kanyang phenotype ay all tall. Okay? So, kung phenotype ang tinitignan nyo, gusto nyo malaman ng 50-50, laging hetero to homozygous recessive. So, ito lang ng dalawang possibility. Okay? Okay, next. Yung sumunod, ang tingnan naman natin. Yung dun sa color naman ay 3/4. Ito yung Mendelian natin na 3:1. So, sa 3:1, ito ay heterozygous to heterozygous. So, alin ang heterozygous to heterozygous? Itong letter A. Okay, so yun ang sagot. Okay? Okay. Next, in human, allele for albinism o long albino is recessive to allele of normal skin. So, ang gagamitin natin dito ay N as normal. Okay? So, N ay normal. Okay? Tapos, ang albino ay N na maliit. Okay. If two heterozygous parents have children, what is the chance that the child will be albino? So, heterozygous. So, ito yung cross daw ng dalawang parent. Okay? Ano nung chance na nung anak ay albino? Okay? Ano nito? So, this is 1:2, 2:1 doon sa genotype natin. Or sa phenotype, this is 3:1. So, ang chance na siya ay albino ay 1/4 or 25%. Okay? Okay. If the child is normal, ano nung chance na siya ay carrier? So, ito yon. Ito nung carrier natin, nung heterozygous. No? For the albino. So, this is ang titingnan lang natin, no, pag normal. So, ito nung normal natin. So, ito ay 2:3. Kung siya ay normal, ang chance na siya ay carrier ay 2/3 or 66.7%. Okay? Kasi nung normal ang tinitingnan natin eh. Okay, pag normal siya, anong chance siya ay... Kasi tatlo nung lumabas na normal, di ba? Okay, if normal parents have an albino child, what is the probability that their next child will be normal pigment? Again, yung susunod na child ay, ang kanyang probability ay hindi siya dependent sa probability ng unang anak. So, ang probability na yung next child ay normal is 3/4. Okay? So, pag 3/4, that is 75%, di ba? 75% na siya ay normal. Okay? Last. Okay. In a cross, pag nakakita kayo ng ganito, medyo, ng iba nagpapanik kasi sobrang haba nung kailangan nyo i-cross this ay, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5 na allele. Pero, ano nyo lang, one at a time. One allele at a time. So, nung female, ay may ganito. Nung male, ay mayroong ganito. What is the proportion of the progeny will be the same phenotype as the female parent? Ano yung phenotype ng parent, nung mommy? Okay, ang phenotype ng mommy ay normal A. Okay? Normal B. Recessive C. Normal D. And recessive E. So, yan ang phenotype nito. So, ano ang pwedeng mag-constitute ditong normal A? Sa normal A ay pwede ka magkaroon ng normal A sa dalawang genotype. Sa B, para maging normal B, ito ay ganito rin.
Okay? Okay, sa C, ito ay isa lang. Sa normal D, ito ang probability. Okay? Sa E, isa lang. Okay. So, ngayon, ito nang gagamitin natin. So una, na probability na magkaroon ng ganito, itong mating na to. So, hetero to hetero. So, simulan natin dun sa una. Hetero to hetero. So, ang probability na maging AAA ay 1/4. Diba? 1:2, 2:1. Okay? Tapos, ipa-plus natin sa probability ng hetero. So, ito ay 1/2 or 2/4. Gawin natin 2/4 para madaling i-add. Tapos, i-multiply natin doon sa probability naman ito. So, ang probability dun sa B na maging hetero ay 0 ito, no? So, 0 kasi wala kang kukunan ng dominant dun sa kabila. So, ito lang ng probability. So, ang probability na siya ay maging ganito ay 1/2. Okay? Okay. Multiply natin sa C. So, ito ay, I think this is also 1/2. Okay? Kasi hetero to homo. Okay? Tapos, multiply natin dun sa D. So, kapareho lang nito. Kasi hetero to hetero. So, kopyahin lang natin 1/4 plus 2/4. Tapos, multiply natin. Ito ay, sure tayo na ito ang lalabas. So, this is 1. Okay? Multiply. Okay. So, this is 3/4. Multiply sa 1/2. Multiply sa 1/2. Multiply sa 3/4. Multiply sa 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tama. Okay. Multiply natin. Yung multiply natin, that is 3. 3 times 1 times 1 times 3 equals to 9. 4 times 2 times 2 times 4 equals to 64. Kasi hindi naman ito makaka-affect kasi 1 lang. 1 siya. So, the answer is, ang probability is 9/64 or approximately 14% of the chance. Okay? Sige, if any questions, sabihin niyo lang sa akin.